Ngayon na nga ho mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media. Yang ginawa ng mga dilawan at pinklawan na yan na pagpapatayo ng memorial para dito kay Kian De Los Santos. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, kung yung bata na yan napatayuan ng memorial, paano naman yung mga biktima ng mga drogista, biktima ng mga addict na rapist, nasaan na daw yung memorial para sa mga biktima na yan. At dito rin sa video na to pag-usapan din ho natin itong mga paliwanag nitong si Senator Robin Padilla kung bakit hindi ho siya pumirma diyan sa 2026 budget At ang panibagong kabalbala ni Marcos Jr. pag-uusapan din ho natin dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na nga ho ang problema dito mga kababayan. Nagpa-picture pa talaga itong ali na to, itong si Risa Hontiveros, dito sa itinayong memorial na to. Ang problema ho mga kababayan, imbis na ikatuwa ng sambay ng Pilipino ng ating mga kababayan sa social media, ang memorial na yan, kinadismaya ho nila ito. Ang tanong ho kasi dito mga kababayan, kung yung si Kian De Los Santos napatuyuan ng ganyan, paano naman yung ating mga kababayan na nabiktima nitong mga durugista na to? Halimbawa na lang ho ito mga kababayan, trigger warning ho 5 taong gulang, hinalay ng isang adik. Sino ho ang magpapatayo ng monumento dito sa bata na to? Sinong papatayuan? Yung gumawa ng krimen dito sa kawawang bata na to? Sino? Yun ang problema ho dito, kaya hindi ho nakakakuha ng simpatsya itong mga pinklawan at dilawan na to sa mga ganito nilang banat. Ano lang naman yan itong memorial na to kay Kian. Ano ho yan? Parang yan yung memorial ni Ninoy, parang yan yung memorial doon sa mga ginagamit nilang pamulitika. Siyang Kian De Los Santos na yan, yung mga nakadisgrasya dyan sa bata na yan, hindi na ho sila pulis. Panahon pa ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinispatch na yung mga pulis na yan. Kahit na kilala yung Kian De Los Santos na yan sa kanilang lugar bilang tulak at durugista. Yung mga pulis na trumabaho dyan o nakadisgrasya sa kanya, nawala na ho yung kanilang pagkapulis. Gayong kilala yung Kian De Los Santos na, uulitin natin kilala yung Kian De Los Santos na yan bilang tulak at user sa kanilang lugar. Yun po ang problema dito mga kababayan. Kung yung tulak at user pinatayuan ng memorial, sino hong magpapatayo ng memorial ng bata na to na naging biktima sa pagtutulak ng kagaya nitong si Kian De Los Santos? Tanong ho natin yan sa mga pinklawan at dilawan. Alam na natin, baka yung kriminal na gumawa dito sa bata na to, siya yung patatayuan nila ng memorial. Palakpakan. Ibang klase talaga. Yan ang utak ng mga pinklawan. Kaya wala ho silang natatanggap na respeto kahit sa social media. Ang tabang ho ng atake nila, ang tabang ho ng mga banat nila, lalo na sa mga Duterte. Para saan ba itong memorial na to? Para ipaalala na yung madugong giyera kontra droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte naging biktima itong si Kian De Los Santos. Mga urur talaga itong mga to. Oo. Lipat ho tayo dito kay sana ngayong mga panahon na to, naiintindihan nyo na ho mga kababayan kung bakit itong si Vince Dizon, kahit na alam na niya na puro kalokohan ang pinagagawa niya dyan sa administrasyon itong si Marcos Jr., tuloy-tuloy lang ho siya. Ibang klase ho itong mama na to. Ito na nga ho ba suspecha natin dito mga kababayan? Ito kasing si Marcos Jr., itong grupo na to, mahilig hong mang-blackmail to. Mahilig ho silang mang-blackmail. Malamang sa malamang, ito ho yung pinang-blackmail nila kay Vince Dizon. Once na hindi ka sumunod sa amin, pero palagay ko itong si Vince Dizon gusto niyang tanggihan yung cabinet position na yan. Noong inimbitahan siya diyan sa nung tinanggap niya yung pwesto diyan sa, hindi pa DPWH yan ang tawag dito, yung ahensya na unang pinasukan niya sa gabinete ni Marcos Jr. Bago siya maging DPWH. Bago yan, sa tingin ho natin, binlockmail yan. Kung sakaling hindi mo tanggapin itong cabinet position na bibigay ko sa iyo, sabi ni Marcos Jr., pasisiklabin natin yung issue mo dyan sa BCDA. Vince Dizon, face grab suit, over 11 million new Clark Sports Hub.
Pambihira. Yan ang nga ho ba sinasabi natin dito mga kababayan. Di ba? Malamang sa malamang dahil na-master na ho ng administrasyon itong si Bangag yung paninira o panggigiba sa social media. Talagang ipapakulong ka nila. Yan ang sigurado dito. Kaya walang nagawa itong si Vince Dizon. Ito ho yung pinampit-pit sa kanyang mga itlog. Yang issue na yan ng BCDA, yang issue na yan na 11 million new Clark Sports Hub. Ngayon alam nyo na ho mga kababayan kung bakit kahit alam na ni Vince Dizon na palubog na ang barko nitong administrasyon na to ni Marcos Jr. Tuloy-tuloy pa rin ho siya sa paniniwala na nasa tama siya ngayong mga panahon na to. Ay hindi pala siya naniniwala, natatakot lang pala siya kay Marcos Jr. kasi anumang oras pwede ho nilang buksan yung 11 billion new Clark Sports Hub na yan pag nagkataon, di ba? Ano na yan? Ngayon, kung hindi dito sa administrasyon itong si Marcos Jr., ibang klase talaga itong mama na to, pinagkatiwalaan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay ika nga nitong si Darlia pa yun ho, pinagkatiwalaan siya ni PRR din noon tapos ganon, pambihira. Kaya ngayon dyan sa DPWH, kung yung mga tauhan niya, yung opisina niya, meron din mga proyekto na paborable doon sa mga congressman o yung 2025 National Budget 2.0, wag na ho kayong magtaka. Meron na hong nakaraang issue yan na 11 billion new Clark Sports Hub na issue. Meron ho siyang grab suit over 11 billion new Clark Sports Hub. Ngayon alam nyo na ho mga kababayan. Uli pa na ho tayo dito kay Ajik. Lagay ko lang dyan yung kay Vince Dizon para talaga. Pero mamaya ho, papasadaan din ho natin itong eulogy. Yung eulogy ni nitong si, ang pangalan to? Itong si Google, itong si Attorney Google, no? Si Bulol. Mamaya ho. Unahin na ho muna natin itong panibagong kabalbalan nitong si Marcos Jr. Para sa ating iPhone 17. Pambira. iPhone 17, ibang klaseng pinaparapol. December 30 lang ho ito, kahapon ho ito mga kababayan. Open Air Auditorium, Rizal Park, Manila. Ano pa ito? Ba't kaya hindi magtrabaho tong mama na to? Parapol, namimigay ng kung ano-ano. Magtrabaho ka, Brad, pambihira ako. Ano na naman yan, TV. Ano lang ho yan? Yun siguro mga latak-latak nila sa kanilang mga kinita dito sa 2025 budget. Ano ho yan? Yung kumbaga, siguro nakakaramdam pa ba ng guilt itong mga to? Sa tingin natin, wala na hong guilt na nararamdaman itong mga walang yang to, di ba? Ano na to kumbaga, itong ginagawa nila nito, ano na lang siguro publicity para medyo meron silang maipakita sa sambayan ng Pilipino. Imbis na trabaho, magparapol na lang sila. Pambihira. Ano naman kalokohan to? 63. iPhone. Tingnan nyo ang gagawin ni Bangag dito. Binatukan ni Bangag. Sabi siguro bantot mo na Binatukan niya. Ayaw mo ba yung amoy araw? Sabagay, mga kasi itong mga elitista, di ba? Ayaw mo nilang. Pero si Tatay Digong dyan, inakap mo na ganyan, kahit anong amoy mo, anak ng toka, talagang aanoin kanya, gagantihan kanya ng mas maigpit na yakap. Itong si Bangag, dahil nga naman elitista at mayaman, at ang kanyang pagiging presidente, yung parte ng pagiging presidente niya na gustong tumulong sa mga mahihirap at talagang mahal ang mahihirap. Pag lang yun, pagbabala kayo, nga. Ayos na yun. Sa bagay, pagka yung mga dumadalo sa mga event nitong si Marcos Jr., pagka naka-uniform yan, malamang sa malamang ho, hakot yan. Pambira, may iPhone ka na, may bayad ka pa. Pupunta ka na sa event, pupunta ka na sa venue, babayaran ka pa. Meron ka ng 500, meron ka pang iPhone, palakpakan. Diba?
O ito na ho mga kababayan, alamin na ho natin ang mga dahilan ito si Senator Robin Padilla kung bakit hindi niya pinirmahan ng 2026 budget, yung 2026 Vice Cam, yung Vice Cam report kung tawagin. No? Ito, pakinggan ho natin ito. Okay. Himpilan ng SMNI. Opo, Senator, diretso na tayo dahil kayo po ay isa sa mga tumutol din doon sa 20. Mag-subscribe ho kayo diyan sa diyan sa DZAR 1026 News. Isa ho sa mga sinusubaybayan ho talaga natin. Bago matulog, ito ho yung mga pinapanood natin. Pero to hindi pa natin napanood tong naging interview na to nitong si Senator Robin Padilla dito kay Boss Admar at dito kay Boss MJ Monde. 26 proposed national budget. Mari niyo po bang muli na Igram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin ang dollar ay mataas. So, ibig sabihin nun niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Ang ating pong stocks ay bagsak. Ang ating pong foreign investment ay bagsak. Totoo yan. Totoo yung na yun, yung trend na yun. Pagka panahon ng Kapaskuhan, talagang bumababa ang dollar. Tapos pagka panahon ng pag January, February, biglang lalakas. Siguro dahil sa supply, dahil napakaraming nagpapadala yung mga remittance sa mga kababayan natin. Umiikot ang komersyo sa Pilipinas. Siyempre, yung Pasko di ba? Talagang umiikot ang pera, di ba? Pero ngayon hindi natin nakitang lumakas ang piso. Yung tipong pa rin, yung dominance ng dollar nandun pa rin Hindi ho siya bumaba. Yung yung 58, hindi ho natin siya nakitang nag-57, nasa 59 lang 58, 59 lang, doon lang naglalaro ang dollar dito sa na to, holiday season. Kaya kitang-kita ho natin yung paghihirap ng ating mga kababayan sa lagay ng ekonomiya natin ngayong mga panahon na to. Walang maraming komersyo na umikot. Walang maraming, hindi kagaya dati siguro, maraming pambili ang tao, maraming perang lumalabas, pumapasok. Ngayon wala siguro talaga dahil sa hirap ng buhay. Understood na ho yun. Kita nyo naman ho yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala nang tiwala ang sambayan ng Pilipino sa pamahalaan, walang trabaho. Pati mga OFW, wala na rin tiwala sa pamahalaan. Siguro kailangan yung para pang Noche Buena, pang medianoche ng mga Pilipino na dapat ipapadala pa lang sa ngayong nagdaang Noche Buena o nagdaang Pasko, naipadala na noong Nobyembre pa lang kasi sobrang hirap ng buhay, di ba? Ganun ho talaga mga kababayan pagkapangagang presidente. Ang ating pong tourism ay bagsak. Bagsak, Totoo yan. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito at gawin natin ang paraan para umangat po. Sapagkat, alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin, matagal na pong bagsak ang bansa natin. Magpasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue mula sa mga padala ng ating mga OFW. Pangalawa, sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China. Diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ay nabas dyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na
kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Yan. Sa usapin Totoo po yan. nito, kapitbansa Totoo natin. yan mga kababayan, totoo yan. Ako, ano ko yan, subok ko natin yan. Yung magandang relasyon sa kapitbahay, dapat hindi nawawala yan. Ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol. May trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo dyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, ang kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ho ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo ay makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino Yan. malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Correct. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Pang-apat, boss. Yes, sir. Sana, mga kababayan ko, etong padating na 2 taon, 2026-27, eto na po yung panahon na talagang magbabalik taktakan na po itong mga politiko dahil parating na po yung presidential election. Sana po Ano pa rin, etong nangyayari na to, ano pa lang ho ito, opening salvo. Yung ginagawa nila kay VP Sara, magiging maduguho yung 2026 natin. Tandaan niyo ho yan mga kababayan. Talagang balagbag kung balagbag ho ito. Sigurado tayo, dahil alam mo nila, ang battleground nasa social media, gigipitin pa na naman ho nila yung mga vlogger. Ano na ho yan, ika nga anticipated na natin yan kumbaga. Pero tuloy-tuloy lang ho tayo mga kababayan. Kaya naman kung hindi nyo po na-share tong video na to, share nyo na ho. Para ika nga, may happy ang New Year natin. manindigan po tayo sa tama. Yeah. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Huwag po kayong masyado ng leader-oriented. Pagkat lagi tayong ganon, meron tayong misaya. Ito ang magliligtas sa hindi po. Ang kailangan na po natin sa bansang ito ay ibahin na po natin, baguhin na natin ang forma ng gobyerno natin at sumunod po tayo sa mga kapitbahay natin sa ASEAN kung ano yung forma ng gobyerno nila at doon po sila umunlad. Panglima, boss, okay pa ba ako? Go ahead po. All the time, sir. All the time. Pwede pa? Yes, sir. Sana po dumating ang punto na suportahan po ninyo ang anti-political dynasty. Sana po maging makatotohanan na po ito. Sana wag niyo pong bitawan ang suporta niyo dito. Nakakita po ako kanina ng survey. 54% ng mga Pilipino naniniwala na dapat meron tayong anti-political dynasty. Huwag niyo na po itong
bitawan, mga mahal kong kababayan. Hindi mo man po ibig sabihin na kontra ako dyan eh. Ibig kong sabihin, magkaroon lang tayo ng mga punishment doon sa mga political na dynasty na nagkakamal ng salapi at talaga pong ang kanilang kapangyarihan ay ginagamit nila una para sa kalokohan at pagnanakaw. Pero kung meron naman political dynasty dyan na matino naman ang ginagawa, bakit naman natin kukontrahin yun? Payagan natin yun. Ang sinasabi ko po ay magkaroon tayo ng batas na kung ano ba talaga ang alituntunin ng political dynasty. Ano yung pwede at hindi pwede. Hindi po pwede na ganito na all pwede. Hindi po pwede. Yun lamang po. Opo. Sir, partner, meron lang pahabol na talong yung ating mga kababayan sa The Hague, Netherlands, yung mga Naku. overseas Filipino workers doon, nanonood. Opo. Yaman lang din, sir, na pag-uusapan natin yung mga aksyon para magkaroon ng hustisya at pagbabago sa ating bansa. Ano na pong masasabi ninyo sa mga nagtutulak na magkaroon po ng revolutionary government, tapos magde-declare po ng transition government, tapos ayusin yung bansa sa ilang mga buwan o taon, tapos magtatawag po ng eleksyon, bagong konstitusyon. Red Gov, sir, anong tingin po ninyo doon? Ay, tayo po, isa po tayo sa sumuporta dyan noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang katotohanan po niyan, kahit po balikan niyo po ang mga interview ko, magmula pa noong 2008 hanggang 2008 po, hindi pa po kami magkakilala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Revolutionary government na po ako. Dahil ako po'y katipunero. Ayan po, oh. Nakikita niyo po, yan po ang bandera ng Katipunan. Yan po ang Katipunan ni Andres Bonifacio. At ang gobyerno na po ni Andres Bonifacio ay revolutionary government. Yan po talaga ang kailangan natin sa ating bansa. Pero, ang tanong, handa ba ang bansa ngayon para sa revolutionary government? Palagay ko po kung ito ay nasa isip natin ngayon, kailangan alamin muna natin kung ano yung plano. Halimbawa, ano ba ang gagawin nating forma ng gobyerno? Hindi po pwede na may mag-declare ng revolutionary government tapos tsaka pa lang tayo mag-uusap kung anong plano. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan kung meron hong ganyang idea, meron na tayo na i-present na tao kung ano yung bago nating konstitusyon. At yung tao ang magsasabi na okay to. Hindi po pwede na politiko na naman ang naku po. Nagawa na ho natin yan noong 1986. Kung natatandaan nyo, ang 1986 revolutionary government din, ha? Tapos gumawa sila ng Freedom Constitution, saka sila gumawa ng CONAS. CONAS ho sila ano pala sila? Constitutional... Ano sila appointed sila ni Cory Constitutional Assembly. Yes. Hindi sila hindi sila elected Sila yung gumawa ng 1987 Constitution So kung ulit lang hindi maganda. Ulit lang yun wag na tayong kung magkakaroon tayo ng revolutionary government same din ay hindi Sana pagka nagkaroon tayo talaga ng revolutionary government, iba na yung forma ng gobyerno. Parliamentary na tayo, unicameral na, at federal na tayo. Kung hindi din lang yun, wag na. Partner? Opo, siguro kung meron ka pang last message for sa ating mga kababayan ngayong holiday season at magbabagong taon po, Senator. Opo. Tayo po, mga mahal kong kababayan, ay iisang bansa. Meron man po tayong iba-ibang kulay. Ako, aminado naman po ako, kahit na, sabi ko nga noon, kahit nasunugin ninyo ako, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Hindi po yun nagbabago. Sapagkat sa panahon niya, naramdaman ko ho na nagkaroon ng pagbabago. At higit sa lahat, nung panahon niya ay kumonte ang adik. At higit sa lahat muli, yumabang ako sa ibang nasyon. Ibig sabihin, nakataas ang noo ko kahit saan ako magpunta. Correct. Dahil lahat Yun ng pinuntahan kong bansa, believe doon sa aking presidente. Pero, ngayon sa aking pahayag sa inyo, mga mahal kong kababayan, ngayon po ay holiday season, panahon ng pagmamahalan, pagpapatawad, pagkakaisa.
Sana po dala po natin yan sa 2026. Wala po tayong pupuntahan kung magiging masyado tayong politiko, masyado tayong politikal. Kailangan po dumating ang punto na tayo po ay maniwala sa atin, sa bawat isa, na tayo'y babangon. Hindi po pwede na sasabihin natin babangon tayo, pero pinipilit naman natin ilugmok ang iba. Hindi po. Kapag sinabi natin babangon tayo, ano man ang kulay niyan, magsama-sama muna po tayo. Dahil ito po yung panahon na darating to 2026, buong mundo po, mga mahal kong kababayan, ay nagkakagulo na. Meron pong may gulo sa gitnang silangan, may gulo sa Europa, at may namumuong gulo diyan po malapit na malapit po sa atin. Kaya sana, mga mahal kong kababayan, ito pong panahon nito, sa darating na taon na 2026, subukan po natin magkaroon talaga ng tunay na reconciliation. Tunay na tayo mga... Sen, ako gusto ko yan. Gusto ko yung reconciliation na yan. Gusto ko yan eh. Kumbaga yan ang ika nga kahit paano makakapagpahupa sa politika. Paano ka makikipag-reconcile sa adik? Ikaw naman, Senator. Di ba? Paano kayo makikipag-reconcile sa adik? Kahit gustong-gusto natin na, sige, pag-usapan natin. Yung presidente ko nasa daig Netherlands pa rin eh. Paano tayo mag-reconcile? Pambihira. Alam ko, ikaw galit ka din. Alam ko, talagang isa yan sa mga i-demand natin kung sakali magkaroon ng reconciliation. Iuwi nyo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon saka tayo mag-usap ng reconciliation. Pero patawarin yung panahon na nawala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat sana ilinalaan niya na sa pamilya niya. Paano? Anong reconciliation? Nakakulong, si Pastor Kibuloy, nakakulong din. Palayain mo na bago tayo mag-reconciliation. Anak ng tao ko, alam naman sambay ng Pilipino, isa yan eh. Diba? Talagang panggigipit. Best friend yan ni Tatay Digong eh. Diba? Ano ba ang dahilan kung bakit nakakulong siya? Dahil yun sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Bantag, bakit tinahabol ngayong mga panahon na to? Sa tingin niyo ba siya ang gumurgur kay Percy Lapid? Hindi. Malaking hindi. Bakit? Siya ang ginawang scapegoat. Siya ginawa ng administration dito kay Percy Lapid. Si Bantag lang ba binanatan ni Percy Lapid na buhay siya? Hindi. Pati si Bangag binanatan ho niya, mga kababayan. Bago natin pag-usapan reconciliation, itama muna nila lahat ng ginawa nilang kamalian dito sa panahon na to, sa administrasyon itong si Bangag. Then pagka naiuwi na lang dito si Tatay Digong, umusad na maayos yung kaso ni Pastor Kibuloy, nakalaya na siya. Nabigyan ng linaw yung pagkagurgur na yan itong si Percy Lapid. Saka natin pag-usapan yan. Isa pa sa kondisyonis natin, siguro tanggalin bilang ombudsman niya si Boying Remulla. Kasi in the first place, dapat hindi ombudsman yung mamanaya. Kasi kumbaga, idinaan sa santong paspasan yung pagiging ombudsman niya. Hindi ho siya dapat ombudsman. Yung pinwersa lang. Binalya lang nila ho. Diba? Ang dami nating bago natin pag-usapan reconciliation, talakayin ho muna natin yung mga issue na yun. Diba? Sige, reconciliation tayo. Ilabas niyo muna ang footage dyan sa DPWH na kung saan ilinalabas yung mali-malitang pera. Yun! Mag-reconciliation tayo. Pero yung, alam ko, isa yan sa mga panawagan ni Senator Robin Padilla. Makaka-uwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Pero itong mga adik na to, hindi ho natin pwedeng kausapin ng matino ito. Dito ho tayo, mga kababayan, kay Dan Fernandez, ano naman bang eulogy na to, game? Of Santa Rosa City in the 19th Congress. Eulogy tayo. Good morning. Good morning, Speaker. Si Bululo ito, si Bululo. Families. We mourn the loss Artista ka, of Brad. a dear Artista friend, ka, alam ko. Huwag mo kong lokohin. a trusted colleague, Trabaho and mo yun a dati. remarkable human being. Artista ka, ika nga, bayad ka sa pag-iyak mo, kaya kung sakaling umiyak ka dito, alam na namin ano yan, galawan mo dyan. His presence brightened every room, and his warm touch all who knew him. From the first day we crossed paths, Romy showed us what it means to bring passion, integrity, and kindness to everything we do.
He was more than a co-worker. He was a mentor, a confidant, and a steadfast friend who stood by us with quiet strength and a generous heart. In times of challenge, he offered calm, wisdom, and a steady hand. In times of celebration, he stood with us, sharing our joys and lifting our spirits. His humor, his generosity, and his unwavering loyalty will be missed beyond words. We are grateful for the time we shared, the late brainstorms, the thoughtful notes, the encouragement, and the countless small acts that showed us how deeply he cared. His memory will continue to inspire us to strive for excellence, to be kinder, and to support one another with the same grace he showed every day. Hindi ko malilimutan yung si Romy, especially yung kanyang mga quick wit during long debates. A timely quip, a well-placed question, dahil minsan nagkakainitan, then papasok siya. The calm that followed. He showed us that leadership isn't just about the bold decisions, but about making the journey better for the people beside you. There was a moment in a critical hearing, I remember, when the room was so heavy, and then Romy quietly stepped in with a suggestion that redirected the conversation toward a practical and lawful solution. It wasn't flashy, but it was exactly the kind of leadership he practiced, steady, and always for the public good. Pero meron ako isang pagkakataon na pumitik yan at hindi ko makakalimutan yon. Nag-walk out yan sa hearing kasama si Congressman Acop. We have a lot of disagreement. We have a lot of tense debates. They walk away. They step away. Not stepping away from their duties or responsibilities, but to reflect and have a better alignment for the betterment of our public. Tanda-tanda ko yun dahil even Congressman Roy Loyola called me that night. Sabi niya sa akin, pare, nakausap ko si Romy, tawagan mo, galit na galit sa'yo. Naku pare, hindi ko pwede tawagan yan. Mapuputragis ako niyan, pare. Kaya mo, tatawagan ko din yan after a week. Nako, eto na naman yung mga kwentong yan Pambihira talaga to. Ikwento mo na lang kung ano yung kung anong sinabi niya sa'yo nung kinausap niyo yung resource person nung bineting process yung dalawa ni Abante. di ba kayo namuran dalawa ni Abante noon? Di ba kayo namuran dalawa ni Abante? Nung kinausap niyo yung dalawa ni Abante yung resource person, itong si Master Sergeant hindi si Master Sergeant Gutesa. Hindi si itong si pangalan ito. Itong si Grijaldo, Master Sergeant Grijaldo yun ba siya? Diba, hindi ba kayo minura ni noon? Yakop. Galit na galit siya noon. Kitang-kita yung mukha yung facial expression niya na hindi siya natuwa sa ginawa nitong dalawang binato And true enough, after a week I called him. Sabi ko, bro, pasensya ka na. Sorry. Sabi niya sa akin, putragis ka. Kailan ang hearing natin? Ayun yung mga moment, Bong, na hindi ko makakalimutan. We may have a independent approach on every different thing, but
we converge on one objective and one goal for the safety and order of our communities. Bro, ang tawagan namin yan eh. Bro, wala ka na. Putragis ka, hindi mo muna kami. Pero, niwala ko yung mga taong nag-wish ng iyong kamatayan. Wala. Wala niyan. Kahit ikaw, hindi kita pinag-wish eh. Dito sa PH Update, walang ganyan. Hindi namin wini-wish. Pero kung gusto niyo sumama, wala namang problema. Yun ang sinasabi namin dito. Pero yung mga nag-wish sa social media, hindi, wala nag-wish yan. Siguro mayroong mga dahil nga napakababoy niyang si Akop nung Tuadco, maraming medyo natuwa siguro. Kanya-kanya naman tayo na pero tayo hindi tayo natuwa dyan, di ba? Nangyari. Pero kung sabihin natin na hindi, wala nga sa balita yang si Akop, out of nowhere, magpapasko, bigla siyang pumlakda. Hindi naman natin alam. Walang nakakaalam yan. Ngayon, ang tanong dito, ang tanong ho dito, gusto ba nating mangyari yan sa kung kanino man tao? Hindi ho. Pero kung yan kakaloob ng tadhana, wala tayong magagawa. Ngayon, kung lungkot ka talaga, wala namang problema, Dan Fernandez, sumama ka na. Hindi nila alam kung anong yung pinagdaanan, that even in our hearings, you suffered a lot. I still remember, Bong, di ba, that I told him, pare, mag-low carb ka, bawasan mo yung timbang mo. Because 9 hours, 10 hours of hearings, andun siya, hindi siya umaalis. Nakikipag-debate siya, nakikipag-interpellate. Yun kasi yung niya, yun ang mission niya. Pagka umalis siya doon, anak ng Tokwa, yun ang trabaho na ibinigay sa kanya ni Martin Romualdez sa 19 Congress. Kung yung budget, isa sa pinakasagradong lumalabas dyan sa House of Representatives, palsipikado. Huwag ho kayong umasa na yung Tuadcom na yan, talagang merong magandang naging resulta yan sa sambayan ng Pilipino. Para saan? Para in aid of legislation? No, inuumpisahan pa nga lang yan, sinasabi na wala nang kailangan i-legislate. Meron na tayong batas sa ganyan. Di ba? Meron na akong ganun eh. Siya, and he's contributing a lot. But he never left. Kaya, alam mo, pare, may you rest in peace, bro. And Konyo na konyo bro. I hope that your family find comfort and strength and power in the legacy of love and friendship Lang yan. that you left behind. Yun lang. Legacy. Maraming salamat po. Hiyain yung mga resource person, yun ba yung legacy nito si Romeo Akop, pambihira. Wag na, kung yun lang ang So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kay lahat. Anad Pilipinas.